Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Naandito na naman po ang May Liwanag. Madalas nating naririnig na walang imposible sa Diyos. Pero kahit na pinaniniwalaan naman natin ang katotohanang napapaloob sa kasabihang ito, hirap pa rin tayong maisabuhay ito. Sa harap ng mga pagsubok, tayo ay marupok. Sa gitna ng mga problema, tayo ay nanghihina. At sa usapin ng pagbabagong buhay, hindi maaabot ng kamay ang tagumpay. Sa pagkakataong ito, hindi nagsasawa ang Panginoon sa pagpapadala ng paalaala. Tulad ng kwentong ating matutunghayan ngayon, kwento ng pagbabago, kwento ng pananalig, kwento ng pag-ibig ng Diyos, kwento ni Ansel Veloso, dating movie reporter, dating showbiz talk show host, dating bakla. Panoorin po natin ito. Ako ay namulat na ang pagkakakilanlan sa akin, ako ay mahina, physically, kasi ayoko ng rough play, ako ay iyakin, napaka-sensitibo sa maraming bagay. Maliit pa lang ako, ugali ko ng umiyak sa napakaliit na bagay. Pinagtanong-tanong ko kasi sa mga taong nakakakilala sa akin simula pa sa aking pagkasanggol kung ano ako noon. At ganun nga, hindi nangangahulugan na ako ay mahina, na ako ay iyakin, na ako ay lampa, na automatic na ako ay bakla. Pero na nagkaroon ng ganung klaseng paniniwala yung mga taong nakapaligid sa akin at yung pagkaka-label nga sa akin na bakla ka yata that stuck, no? Yun na ang naging pagkakakilanlan sa akin. Idagdag mo pa na lumaki kasi ako na malayo ang damdamin ko sa tatay ko or malayo ang damdamin ng tatay ko sa akin. At ang nanay ko ang pumupuno, no, ng pagkukulang ng tatay ko na yon. Kaya parang nagkaroon ng nabuo sa isipan ko at sa puso ko na ayaw sa akin ng tatay ko. Ang nanay ko lang ang nagmamahal sa akin. Nadagdag pa doon, hindi ko na matandaan kung ilang taon ako, siguro mga 5 taon lang ako noon. Nahuli ko yung aming houseboy na pinaliligaya ang kanyang sarili sa banyo. Pagkatapos, siyempre naging curious ako kung ano yung ginagawa niya. Hanggang sa kung ano yung ginagawa niya, pinapagawa niya sa akin, sa kanya. Pagkatapos, naging ano na yon, naging ritual na namin yon, no? May oras sa hapon na ginagawa namin yon, no? Madalas namin ginagawa yon. Idagdag pa dyan, nagkaroon ng maraming pagkakataon kasi nung kabataan ko kasi usong-uso yung pinatutulog yung mga bata kapag hapon. Kapag katapos mong mananghalian, konting pahinga, tapos matutulog ka, kailangan mong mag-siesta. Siyempre, dahil bata, ayaw mong matulog. Ang ginagawa, ang bali pinakayayo ko kasi noon, lalaking yaya, ang ginagawa niya, yun na nga, minamanipulate niya ako sexually hanggang sa antukin ako. Tapos pag inantok ako, makakatulog ako. Yun ang kinamulatan ko hanggang sa
yun nga, na kumbaga yung label na bakla, 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 na-actualize na siya. Pero nilabanan ko, no? Wala namang bakla na bigla na lamang maluwag sa kalooban na tinanggap ang kanyang pagiging bakla. Nilabanan ko, lalo pat ako ay galing sa pamilyang religyoso, lumaki ako sa lola ko na deboto yata ng lahat ng santo. Araw-araw nagsisimba. Siya yung Katoliko sarado, kandado. Tapos, nung maliit ako, sakristan ako. Ako yung araw-araw na nagsasakristan sa misa sa bayan namin. Tapos, nung mag-high school, nagseminaryo pa ako. So, yun ang kinalakhang ko, no? Pero sakitin ako, so lumabas ako ng seminaryo, na-kick out ako sa seminaryo, hanggang sa ang naging paglalakbay kasi ng buhay ko, napunta ako sa showbiz. Bago kasi yon, naglayas ako, namatay ang nanay ko, namatay ang tatay ko, nakaaway ko ang kapatid ko, naglayas ako sa amin, kung saan-saan ako natutulog, naranasan ko na matulog sa luneta, naranasan kong kung sinong kumupkup sa akin, may mga baklang kumupkup sa akin, syempre, gagamitin ka rin. Nung bandang huli, dahil may talento ako sa pagsusulat, nakapag-apply ako sa isang movie magazine, noong panahon na yon, yung Jingle Extra Hot. So napasok na ako sa showbiz. Ang showbiz ay pugad ng mga talentadong bakla. At doon na yung, kumbaga, doon na ako nag-come out. Doon na ako talagang nagladlad, kumbaga, sa salitang pabalbal. At naranasan ko na maglumunoy, no? Akala ko nung una, ang pagtanggap ko na ako'y bakla, ang pagladlad ko ay siyang daan tungo sa kalayaan, tungo sa kaligayahan. Kasi kumbaga, kung walang tatanggap sa akin, at least ako tanggap ko ang sarili ko. Kung walang magmamahal sa akin, at least mahal ko ang sarili ko. So yun ang tinahak kong landas. At yun nga, kumbaga sa lusak, naglumunoy ako sa lusak. Hindi ko alam na lusak yun. Ang akala ko, yun ang aking tadhana. So isinabuhay ko lamang ang aking tadhana. Ngayon, pag naalala ko, nalulunos ako sa mga pinagagagawa ko nung araw. Kasi hindi ko alam na isa siyang pagkaalipin. Ngayon ko lang nalaman na pagkaalipin siya. Kasi gabi-gabi naghahanap ako ng haplos ng kapwa lalaki. Naghahanap ako ng laman, in other words. At talagang hinahanap ko siya, no? May mga pagkakataon, pupunta pa ako sa probinsya, ang tawag ko doon ay taste testing the native delicacies. Kasi mahilig ako sa mga promdi type. Sabi ng mga kaibigan kong kapwa bakla, mahilig daw ako sa mga mukhang construction worker. Ganun ang mga tipo ko. Tapos pumunta akong Bulacan, pupunta akong Nueva Ecija. Nagkakaroon din ako ng mga pangmatagalang relasyon. Pero maliban doon sa may karelasyon na ako, marami pa akong iba't ibang mga sexual partners on the side. Kasi nga, talagang isa siyang pagkaalipin. Naalala ko, mahigit isang taon, pabalik-balik ako tuwing weekend sa Nueva Ecija kasi may boyfriend ako doon. Pinag-aaral ko siya ng criminology sa Cabanatuan. Sa isang bayan siya ng Nueva Ecija na malayo sa Cabanatuan. Pumupunta ako doon ng Biyernes ng gabi, uuwi na lang ako ng Lunes ng umaga. Kung minsan pagdating ko doon ng Biyernes ng gabi, wala pa yung boyfriend ko doon. So ang mga kasama ko, yung mga barkada niya, nagiinuman kami. Madalas na yung inuman na yon, nauuwi sa mga sexual na gawain.
Sinasabayan ko ang isa sa kanila na pupunta sa CR. Pagkatapos, yun na. Kung ano-ano na nangyayari doon, hahantong na sa kung saan. Naranasan ko din na pati yung mga magkakapatid, no? Ano tawag doon? Tinutuhog. Yun ang word, no? Yun ang word na ginagamit nila. Ang pinakabatang nagamit ko sexually ay 12 anyos. Pero nung panahon na yon, hindi ko alam na mali. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang kasalanang nagagawa ko sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang sampal na binibigwas ko sa mukha ng ating Diyos. Akala ko kasi, ang Diyos din ang gumawa sa akin na isang bakla. So, kung ang Diyos ang gumawa sa akin bakla, paano siya magiging mali? Paano siya magiging masama? Naranasan ko lang, nalaman ko lang, napatunayan ko lang, na totoo palang walang baklang ginawa ang Diyos nung ako ay kinuha ng isang family renewal ministry, yung Couples for Christ, para tulungan silang magbuo ng kanilang TV ministry. Nagkataon kasi noon, pumalaot na ako sa TV industry. May sarili akong talk show at that time. Dalawa kami ni Aster Amoyo, yung isang tanong, isang sagot sa Channel 5. Kumbaga, nasa akin ang lahat ng indikasyon na ako ay matagumpay, pero ang katotohanan ng panahon na yon, ako ay baon sa utang, hanggang sa unti-unti akong tinatakasan ng mga kaibigan. Kasi nga, wala akong pera, naubos ang pera ko sa kung ano-anong bisyo. Tapos, nung panahon na yon, nung nagkaroon ng offer nga ang Couples for Christ, tinanggap ko naman at namanghalang ako doon sa mga taong kinakapanayam namin. Ang title ng show ay In His Steps. Isa siyang TV show tungkol sa pagbabagong buhay ng mga tao. Hindi ito yung mga ordinaryong pagbabagong buhay na dating 3 paketeng sigarilyo ang nauubos sa isang araw, ngayon hindi na naninigarilyo. Although himala din yun. Pero ito yung talagang amazing transformation stories. Naalala ko may na-interview ako. Isa siyang assassin. Ang hanap buhay niya ay pumatay. Pagkatapos nagbagong buhay siya sa loob ng bilangguan. Mga ganon ang mga kwento. May nakausap ako na isa siyang supremo bang tawag doon sa Alex Bungkayaw Brigade. Pagkatapos nagbalik loob sa Diyos, mas malakas pa kaysa kay Mike Velarde kapag nag-praise the Lord. At nainggit ako sa ngiti ng mga tao sa Couples for Christ. Ngiti na hindi kayang burahin ng problema. Na ang sabi ko nga, kung may droga man itong mga taong ito, gusto ko matikman yung drogang ito. Kasi merong kaligayahang namamahay sa puso. Hanggang sa sinubukan ko at marami akong mga realization. Unti-unti akong inakay ng Diyos. Ang pakiramdam ko noon para akong 3 taong gulang na bata or 5 taong gulang na bata na sinabihan ng tatay ko, "Anak, halika, sumama ka sa akin." At sumama lang ako. Walang bata na kapag niyaya ng tatay niya ay kukwestiyonin ng tatay niya. Hindi mo pwedeng sabihin na, "Bakit tay? Saan mo ko dadalhin? Baka ikakapahama ko yan tay." Buo ang tiwala na hindi siya ipapahamak ng tatay niya. Sumama lang ako sa tatay ko. Alam ko na para sa ikabubuti ko kung saan man niya ako dadalhin. Alam ko na kung ako man ay mapagod,
kung ako man ay panghinaan ng loob sa aming paglalakbay, kung hindi ko man kayanin, bubuhatin niya ako. At kung sakali mang dumaan kami sa mga mahirap na daanan, maputik, mabato, alam ko na yun ay hindi dahil gusto akong parusahan ng tatay ko, kundi dahil gusto lang niyang tumibay ang aking mga paa. Sa pagsunod ko sa tatay ko, marami akong mga katotohanang nasumpungan. Tulad nga nun, walang baklang ginawa ang Diyos. Kasi walang butas na ginawa ang Diyos para sa bakla. Sa katawan ng tao, wala siyang ginawa na para sa tomboy o para sa bakla. Ang ginawa lang niya ay para sa heterosexual. Hindi naman malilimutin ng Diyos. Kung malilimutin siya at nakalimutan niya ang mga bakla, edi hindi na sana siya Diyos. Pero hindi talaga kasama sa plano niya na magkaroon ng bakla sa ibabaw ng lupa. At sa aking pagdarasal, natuto akong magdasal, naging malinaw sa akin na kasama sa plano ng Diyos na ako ay makapag-asawa, ako ay makapagtaguyod ng pamilya. Nung una, pinutulan ko ito. Nakipagdebate ako sa Diyos. Sabi ko, hindi pwede kasi nung mga panahon na yun, yung ideya lamang na makipagtalik sa babae ay karimari-marin. Pero unti-unti, dahil natutunan kong buksan lang ang aking puso at tumugon lamang ng oo sa panawagan ng Diyos, siya na ang gumawa ng lahat. Ang lahat ng mga hindi ko kaya ay binigyan ako ng kalakasan ng Diyos para makaya ko. Ang lahat ng mga balakid, lahat ng hadlang sa katuparan ng kanyang plano para sa aking buhay ay hinayaan kong gawan niya ng mga sitwasyon para mawala sa aking buhay. Kasabay nung proseso na yon ay hindi natutulog ang kalaban. Ang lakas ng hatak ng demonyo, ang lakas ng mga tentasyon. Pero hindi ako nag-focus doon sa kahinaan, nag-focus ako doon sa kalakasan na ibinibigay ng Diyos. Halimbawa, kung ako man ay magkasala noong araw ng halimbawa mga 5 beses sa isang araw, nung maging 3 beses sa isang araw na lang, that's victory. Isa na siyang pagkawagi. Hanggang sa maging 1 beses na lang, hanggang sa naging once a week na lang. Pero pilit ko pa rin nilalabanan. And meanwhile, hindi ko nga nalalaman na gumagalaw ang Diyos na meron siyang partikular na plano. Kumbaga, hindi siya, wala siyang handbook na susundin mo ang proseso. Pero kung nakatuon ka pala talaga sa Panginoon, gagawin niyang malinaw ang lahat. Ang pinakamasayang araw ko noon ay tuwing ako ay nananalangin, nagdarasal. Sa pinakamatinding pagsubok, ang panlaban ko ay dasal. At natutuwa ako dahil nung bandang huli ko na lang nalaman kasi sinasabi nila sa akin, ang dami rin palang nagdadasal para sa akin. Ang lakas pala talaga ng kapangyarihan ng dasal. Hindi natutulog ang Diyos, hindi bingi ang Diyos sa taimtim na panalangin. Lalong-lalo na may kapatid ako na ipinagro-rosaryo ako kay Mama Mary. At
Ewan ko kung gaano katagal niyang ginawa, pero sabi niya sa akin, nagsisimba siya para sa akin, na ang intensyon ng kanyang pagsisimba ay ang aking pagbabagong buhay. Malaking naitulong sa akin na ako ay kasapi ng kapatirang Singles for Christ noong mga panahong yon, kasi nabigyan ako ng pagkakataon upang magbigay ng pagbabahagi tungkol sa aking buhay na nakapagbigay sa akin ng kalakasan. Kasi pagkatapos mong magbigay ng testimonya sa 10,000 kabataan sa Youth for Christ, 5,000 halos na kabataan sa Singles for Christ, hindi ko na makuhang pumunta doon sa mga lugar na dati kong pinupuntahan para sa mga panandaliang aliw, para sa pag-abuso sa aking sarili. Kasi iniisip ko, baka yung mga nakinig sa akin doon sa mga komperensya ng Singles for Christ, ng Youth for Christ, baka nandun. At maraming pagkakataon, na ramdam ko ang kamay ng Diyos. Dahil, like meron akong grupo ng mga kapwa bakla nung araw na ang regalo namin sa isa't isa tuwing may okasyon, tuwing birthday or kung ano man, ay lalaki. Nangyari yun, magpapasko, may dumating na lalaki sa bahay, pinadala daw siya yun sa grupo namin na yun. Ako, sa isip ko, sa diwa ko, nagdadasal ako, Lord, hindi ko kaya to, Lord. Hindi ko kaya to. Kung ayaw mong matuloy ito, Lord, gumawa ka ng paraan. Pinakain ko siya. Habang kumakain siya, tinatakam niya ako sa katawan niya kasi unti-unti na siyang naguhubad. Tapos hanggang sa pumasok kami sa kwarto, nagdadasal pa rin ako, Lord, hindi ko kaya to, Lord. Tapos sinubaran niya ako matapos niyang maghubad. Tuloy pa rin sa isip ko ang dasal ko. Tapos sinisisi ko ng Diyos. Sabi ko, Lord, sinabi ko naman sa'yo, mahina ako eh. Tapos biglang nag-brown out. Nung mag-brown out, ang unang pumasok sa isip ko, asan ang relo ko, asan ang sing-sing ko. Tapos sabi ko sa kanya, wag na lang. Tapos binibigyan ko siya ng pera, sabi niya bayad na daw siya. Tapos sige, bihis ka na habang nagbibihis na lang din ako. Nung makaalis siya, napaluhod ako. Hinang-hina ako, nanginginig ako. Umiiyak ako, pero ramdam ko ang ngiti ng Diyos. So, nagsimula sa ganon. Nagsimula sa little, small, seemingly insignificant efforts. Yung pag-ihi lamang sa public urinal, malaking struggle sa akin yun. Kung paano ka jingle na hindi ka titingin sa kaliwa o sa kanan. Yung sasakay ka ng public transport na hindi ka titingin sa mga lalaking aakyat. Pero ang lahat ay unti-unting ginagawa ng paraan ng Diyos. Ang ginagawa ko noon, madalas pumipikit na lang ako, nagro-rosaryo ako. Yun ang kalasag ko laban sa tentasyon. Kasi ang tentasyon, kahit saan ka tumingin, nandun. Hanggang sa noong araw, ang focus ko ay napaka-sensitive ko sa temptation. Lahat ng temptation nakikita ko. Dumating na sa point na nasa kalakasan na ang focus ko. Kasabay ng desisyon na huwag tumingin sa lalaki in a sexual way, natuto akong magbigay ng apresiasyon sa babae.
Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng kakayahan para umibig at magmahal. At binigyan niya rin ako ng babaeng mamahalin at iibigin. Yun na nga, ang asawa ko na ngayon na si Joyce. Nung una, umiyak si Joyce. Kasi nagpakabait naman daw siya, nagpakatino naman daw siya. Bakit siya bibigyan ng manliligaw na bakla? Ang tingin niya sa akin noon ay pinaparusahan daw ba siya ng Diyos. Pero tuloy lang ako. Si Joyce noon, mga 3-4 na beses akong binasted. Pero hindi ko man alam na binabasted niya pala ako. Tuloy lang ako. Tapos matibay ang hawak ko na yun ang gustong ipagawa sa akin ng Diyos. Hanggang sa, yun nga, September 8, birthday ni Mama Mary yun. Sinagot ako ni Joyce. Sabay kasi kami nagdadasal tuwing umaga. Pareho kasi kami ng pinapasukan. Siya sa Co-ops for Christ. Ako full-time worker ako. Missionary sa Co-ops for Christ din. Tuwing umaga, nagdadasal kami dun sa prayer room. Ako dun sa harapan banda, siya sa bandang likuran. Hinihintay lang niya pala na makatulog ako. Kasi talaga namang antok na antok pa ako. Pag nakakatulog ako, pinagpe-pray over pala niya ako. That went on for several months hanggang sa yun nga, birthday ni Mama Mary. Sinagot niya ako. Tinanggap niya ako bilang handog ng Panginoon sa kanya. Hindi masukat ang kaligayahang bumulwak sa puso. Pero mas tumindi ang ginawa ng demonyo dahil every step of the way ang daming oppression. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay ang siyang pinanghawakan lang namin ni Joyce. Kapag babalikan ko ang pagmamahal ng Diyos na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng aming kasal, nanliliit ako dahil alam kong hindi ako karapat-dapat sa handog na binigay niya. Naalala ko ang plano namin ng Diyos sa isang maliit na kapilya lamang. Ikinasal kami sa Christ the King sa Green Meadows. Ang plano namin, mga 50 bisita lang. Kung pwede pang mas kaunti pa doon kasi wala kaming pera. Ikinasal kami, kulang-kulang 500 ang guests namin. Tapos ang dami-daming nagtulong-tulong para sa bulaklak. Ang laking gastos pa rin ng bulaklak sa kasal. Para sa documentation ng photos and videos. Para sa damit. Ang damit pang kasal ni Joyce, gawa ni Rene sa libre. Ang damit ko, ang barong ko, tsaka pantalon ko ay gawa ni Henry Gozum, libre. Lahat, pati cake, pati yung dekorasyon doon sa reception area, may sumagot, pati yung pagkain sa reception. Ramdam na ramdam ko na totoong-totoo yung kapag nagbigay ng biyaya ang Diyos, siksikliglig at umaapaw. Kapos ang kapangyarihan ng salita lamang upang ganap na maisalarawan ang laki, ang lalim, ang lawak ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Tulad na lang nung honeymoon namin, ako kontento na ako, may nangako kasi sa amin na isang tito sa community na sagot niya ang honeymoon sa Davao
3 days and 3 nights daw sa Paradise Island, 3 days and 3 nights sa Eden. Sabi ko, talagang galing sa kamay ng Diyos dahil Paradise at saka Eden eh. Hindi kami natuloy ng honeymoon sa Davao. Si Joyce, ang sinasabi niya, gusto niyang mag-honeymoon kami sa Hong Kong. At nung malaman ng isang tito na yun ang gusto ni Joyce, nagbigay siya ng $300, tapos sabi niya tutulungan niya daw kami para mapunuan, para makapag-honeymoon kami sa Davao, sa Hong Kong. At tutulungan niya daw kami na makaghanap pa ng pampuno para magkaroon kami ng honeymoon sa Hong Kong. Hindi rin kami natuloy mag-honeymoon sa Hong Kong. Nag-honeymoon kami sa Paris at London. Ramdam na ramdam ko ang Diyos sa kanyang kalangitan. Ibang matuwa ang Diyos. Gaano man kaganda ang pangarap ng tao para sa kanyang sarili, hindi pa rin maihahambing sa pangarap ng Diyos. Dahil ang pangarap ng Diyos beyond human imagination. At maraming pagkakataon sa buhay namin ni Joyce na ramdam na ramdam namin yung yakap ng Diyos. Yung constant assurance na nandun siya para sa amin. Ang buhay namin ay hindi buhay ng karangyaan. Ang buhay namin ay hindi ko masasabing masagana. Pero may kalayaan, may kaligayahan, may kapayapaan. Marami pa rin mga problema, marami pa rin mga dalahin, pero buo ang kumpiyansa namin na nariyan ng Diyos, na siyang tumataguyod at siyang umaaruga, kumakalinga sa bawat hakbang. Binigyan niya kami ng 2 anak. Yung isa ay nabuo sa Europe, sa Rome. Yung isa, nag-mission kami sa China, nabuo sa Guangzhou. Meron akong adopted son mula sa aking madilim na nakalipas. Kami ngayon ay isang pamilya na patuloy na nabubuhay sa liwanag ng Panginoon. Walang pwedeng paghahambing ang kaligayahang namamahay sa puso. Hindi masukat ng pera, hindi matumbasan ng iba pang posibleng manggaling sa mundo. Ang buhay ng pagsunod sa Panginoon ay tinitiyak ng Panginoon na laging puspos ng kanyang biyaya.